then put up on the side. Magandang araw, Pilipinas. Ito naman din nga ni ang working student na kakagaling lang sa school pero ngayon pupuntang Antipolo. Kung ano ay sinama ni Big Boss para pumunta sa Antipolo, gawa ng hindi niya nagustuhan ang CR, gusto niya ipabago ang design. Tuwan-tuwa ang hinayaw pa, makaka-road trip na naman kasi nga motor ang gagamitin instead na kotse. Kaya talagang napakasap ng hangin pagkagayaan. Nakikita niyo ba mga stock namin talagang kompleto na kasi kakapamili lang namin sa Divisoria. Kanina rin nga niya i-deliver na itong kanto na ito. Ito nga pala ay Emperor at 100 pieces yung binibili namin. Dati 150 pero dahil wala na kaming space dito sa bahay, nilasan na namin. At isang beses na rin kaming umu-order sa loob ng 2 linggo. So, ayan na nga, nila na ang mga person. Si Ate Jack nag-jacket kasi daw mainit. Ako, hindi. Chill lang ako dito. Kasi feeling ko hindi ako tatabla ng init na yan. Hindi ako mangingitim. Pero joke lang yun dahil talaga naman nakakaiyamot naman ang init na iyan. Pero walang halong biro. Parang may kamukha ako dito, guys. Ako nga na ay natutuwa dahil nakamotor lamang kami. Mas malalahap ko yung mga pollution sa Maynila at saka maganda at sariwang hangin sa Antipolo. Pero gagi, hindi pa kami nakakalayo ay parang yung balahibo ko ay nagtatayuan. Guys, si Big Boss, hindi tumitigil. Hindi nag-i-slow kapag may hams, guys. Para ako lilipad na talaga. Usually, hindi nga ako kumakapit sa motor kapag nasa biyahe pero talagang hindi maaari. Talagang lilipad. Nakaawang na umpit talaga sa bangko kapag may hams. Kailangan na nila. Sumakto pa nga dahil palyado ang helmet. Hindi pwedeng hindi hawakan dahil lilipad. Aray ko, parang gusto ko na lang man din bumaba at mag-commute. Kainaman na rin niya. Ito ngayon parang kaharian din. Hindi ko alam kung ano yan, pero napakaganda yan. Tingnan niyo naman ang mga puno-puno dito sa Antipolo, di ba? Maberde-berde pa, maganda-ganda po. Talaga malakas makaprobinsya. Ay, probinsya naman talaga to, pero talaga naman kaaya-aya, no? Kaaya-ayang pagmasdan yung mga ganyan. Kapag ganitong biyahe talaga, napakasarap mag-rewind, di ba? Tapos bigla ka na lang mapapatanong na, bakit hindi kumukurap ang isda? Guys, ganun talaga! Kapag ganitong nasa biyahe talaga, napakalayo ng napapadpad ng aking isip, ng aking imagination. Akalain mo yun, isa daw akong maharlika. For the go. Oh! Pero napakasarap isipin kung ako, ay may pagmamayari lupa dito sa Antipolo. Syempre, meron kang pasyala, meron kang place na pupuntahan, meron kang tambayan. So, yun ang gusto ko. Pero sa ngayon, kailangan muna natin magsama. Sumama, mag-ipon ng experience, maghintay na maging stable due of your sacrifices and pagsisikap. Hindi pwede maging tamad. Kung marami kang gusto sa buhay, may marami kang gustong maabot, hindi yun mangyayari ng patulog-tulog, patayo-tayo, palakad-lakad, kailangan ng action. Anong action yun? Abay, magtrabaho. Hindi yun lagi na lang ang maghihintay ng abot ng gobyerno. Siyempre, hindi tayo ganyan, guys. Noon pa man, hindi nga ako naniniwala sa swerte, yung tataya ka sa loto, tapos mananalo, ayan. O kaya naman dun sa sugal, tataya lang, tapos ayan. Hindi talaga ako naniniwala sa ganung klaseng swerte, kasi wala talaga akong swerte. Ang swerte ko ay manggagaling sa akin pagsisikap at pagpupursige sa buhay, guys. Kaya naman, kapag ganitong biyahe, talaga malalim ako mag-isip pag ganito, kasi naiisip ko, nakikita ko yung mga negosyo ng ibang tao na parang matagumpay na, malayo na ang narating. Gusto ko rin ng ganun. May mga kotse magagara. Gusto ko rin ng ganun. At hindi lang yun mangyayari. Kapag ginugusto lang, syempre kailangan ng action para mapangyari yun. Naniniwala ko dito sa step-by-step na process. Syempre, kahit maliit man yan, malaking bagay na yun para sa unti-unting progress na magagawa ko para sa aking buhay. At iyon, magpapabago ng aking kapalaran. Pero hindi ako manghuhula, guys. Sadyang positibo lang ang aking pananaw sa aking buhay at sa aking hinaharap. Kaya naman, heto't nakarating na kami dito sa Antipolo. Kita mo yan, napakahagard naman ng person for the go. Nagdadahan-dahan nga ni ako maglakad dito at baka ako'y ma-slide. At mauna pa ako kay Big Boss sa pagbaba. Kainaman na rin nga. Pababa kasi yan, guys. Tapos medyo mabato-bato. Talaga namang madulas. Madulas! Hindi mo kinakaya, naka-sunglasses pa si Madam Bertut. Pero heto, papasok na kami. Meron na nga din talagang pagbabago dito at napakaganda na. Maganda na, guys. Ayan, sinilip ko muna, baka tayo mabigla. Nakita ko na naman nga ito si Boknoy. Talaga namang anong lapad ng ngiti niya pag ako nakikita. Kainaman na rin nga, inspired na inspired ang person.
Pero ito talaga yan eh. Ito talaga ang dahilan ng aming pagsadya dito. Biglaan talaga to guys. Dahil hindi makakatulog si Big Boss. Hindi siya mapakali na hindi na sa CR na ito guys. Ayaw niya na nakaharap dito sa right. Gusto niya ay dito sa malapit sa pinto. For the go! That is so good and it's so good. Okay na. Nagpapasalamat ako sa banyong ito dahil dito ay nakapamasyal ako, nakapag-road trip ako, at nakalanghap ng sariwang hangin at pollution ang person na ito. Ano ang ligaya? Guys, napapansin niyo ba ang difference? Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Nakikita niyo ba ang ipinapakita ko? Guys, hindi na para sabihin pang may poste na yan. Yung poste. Yung poste may tiles na guys. Hindi mo kaya kagandahan ng persona na ito. Shout out sa nanay at tatay ko. Eto na. Eto na yon. Eto na yung pinlano nyo. Eto na ang naging bunga ng inyong pagmamahalan. Si Manay. Hindi na rin nga ni kami nagtagal at umuwi na kasi abutin na naman kami ng siyam-siyam guys. Pero sa totoo lang, ako talaga ay naliligayahan sa kung ano yung kinalalagyan ko ngayon, kung nasaan ako ngayon, at kung ano yung mga nararanasan ko ngayon. Bagamat mga bago din sa akin, pero napakasarap sa feeling na nararanasan ko ang mga bagay na hindi ko nararanasan noon. Napaka-uwi naman. Hanggang sa voiceover ay nagiging kengkoy. Heto na nga ni at traffic. Kasi naman, mag-alas 4 na. Dapat hindi na umaabot ang alas 4 kapag biyahe kasi nga traffic nga. Di pa ulit-ulit naman yan. Heto na nga at nakahanda na yung gagawin burger. Hindi yan merienda dahil yan ay mga bagong ila-lunch dito sa Jack's Cafe. Burger, sandwich, and everything. Nakakatawa nga dahil may karagdagang ibibenta dito sa Jack's System. For the go! Ang kasama ko nga dito, yung naka-red si Donna, yung naka-apron, si Ate Len, si manager, itong naka-polo shirt, and yung katabi, the one and only, Liza. Ang ambag ko nga pala dito ay tiga-tikim ng kanilang mga gawa-gawa sa buhay. Kaya sulit. Ang dami ko natikman, nabusog tuloy ako, kaya na madami nga. I invite you guys here dito sa Jack's Sizzling na matatagpuan sa Altura Magsaysay malapit sa overpass. Ito ay madali lang makita. Kapag nakita niyo yung Jack's Cafe, ayun na yun. Katabi ng Master Donut, Mr. Donut. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Petron na lang. Malapit siya sa Petron sa tapat ng Pure Gold. At syempre, hindi lang tayo burger, hindi lang mga drinks. Ang meron din tayong sandwiches katulad nito. Look at that. Bukod pa dyan guys, meron tayong mga nachos, mga wings, meron din mga halo-halo, shake, kape, hot coffee, everything. Ikaw na lang ang pipili. Marami ka ng options. Nasa sa iyo na lang kung ano yung tipo mo at ano yung gusto mong kainin or inumin. Pero walang pambobola, walang etches-etches. Isa ito talaga sa pinakamasarap na natikman ko at nabilan ko ng kape. Tsaka lalo na yung shake, especially yung special halo-halo. Oh my god, so good talaga. Ang sarap mo. Kaya I encourage you guys na itry na ang Jack's Cafe dahil walang pagsisisi. Sulit na sulit. Hanggang dito na lang. Bash, Ana, papa.